Hindi ito fan edit lang, ang maruming sining ng disinformation. Aminin natin, lahat tayo ay nakakita na nito sa ating newsfeed. Isang magandang graphic, may mukha ng sikat na artista o respetadong leader, may kulay na parang official, at may quote na saktong-sakto sa gusto nating marinig. Mukhang maayos, mukhang totoo, at libo-libo ang nag-share. Sa unang tingin, aakalain mong gawa lang ito ng isang pasugid na tagahanga. Pero bago mo i-click ang share button, kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ito simpleng trip o fan edit. Iyan ay isang disinformation strategy. Hindi ito nabuo ng aksidente. May proseso ito, may plano, may budget, at ang masakit, ikaw ang target. Ang disinformation ay parang isang virus na dinisenyo para sirain ang iyong kakayahang mag-isip ng malinaw. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng tatlong patong na panlilindang. Una, authority borrowing, ang pag-hijack sa reputasyon. Ito ang tinatawag na reputational hijacking. Alam ng mga gumagawa ng fake news na kung ang isang troll account lang ang magsasalita, hindi ito papansinin. Kaya ano ang gagawin nila? Hihiram sila ng mukha. Kapag niligyan mo ng pangalan ng kilalang personalidad ang isang pahayag, otomatikong tumataas ang perceived credibility nito. Ang utak natin ay tamad minsan. Kapag nakita natin ang mukha ng isang taong pinagkakatiwalaan natin, binababa natin ang ating depensa. Kahit walang video clip, walang official interview, o walang direct source, marami ang nag-a-assume na legit ito basta professional ang pagkakagraphic. Ginagamit nila ang pinaghirapang pangalan at integridad ng iba para palakasin ang isang mensaheng hindi naman talaga galing doon. Ito ay malinaw na pagnanakaw ng boses para sa isang lihim na agenda. Pangalawa, manufactured consensus ang huwad na suporta. Napansin mo ba na kung minsan sabay-sabay lumalabas ang pare-parehong template, kulay at font sa iba't ibang pages at groups? Ang goal nito ay ang coordinated amplification. Gusto nilang magmukhang organic o galing sa kusang loob na suporta ng taong bayan ang mensahe. Sumasakay ito sa tinatawag na bandwagon effect. Ang psikolohiya ng tao ay dinisenyo para makibagay sa grupo. Kapag iniisip ng isang tao na marami na ang naniniwala o lahat sila ito ang sinasabi, mas mataas ang chance na sumunod siya nang hindi na sinusuri ang facts. Dinisenyo ito para dayain ang iyong pakiramdam at palabasin na may malawakang pagsang-ayon ang publiko o simulated public agreement kahit na ito ay gawa-gawa lamang ng isang sentralisadong grupo o troll farm. Pangatlo, emotional manipulation, ang pagbusal sa isip. Ang mga graphics na ito ay hindi ginawa para sa diskurso. Ginawa ang mga ito para sa reaksyon. Calibrated ito para lampasan ang iyong logic at dumiretso sa iyong emosyon. Karaniwan, gumagamit sila ng malalaking salita, maraming exclamation points at mga anggulong nakakagulat, nakakatakot o nakakagalit. Bakit emosyon? Dahil kapag mataas ang emosyon, bumababa ang ating critical thinking. Mas mabilis mag-share ang tao kapag triggered ang kanyang takot o paghanga. Hindi ito accidental design. Ito ay isang anyo ng panunupil sa pagsusuri upang ang emosyon mo ang magdikta ng iyong paniniwala. Ang lihim na agenda, bakit kanila ginagago? Diretsahan na tayo. Kapag gumagawa sila ng peking quote, hindi lang sila nagsisinungaling. Ginagago nila kayo. Ang buong taktika ay nakatayo sa isang mapanghamak na assumption na hindi ka magche-check, na tamad kang maghanap ng source at na madali kang maloko ng isang makulay na picture. Iyan ay hindi lang basta maling balita. Iyan ay isang kalkuladong pambabastos sa iyong talino bilang mamamayan. Bakit nila kailangan dumaan sa panloloko? Una, narrative shaping. Gusto nilang kontrolin ang kwento bago pa man magkaroon ng totoong diskurso. Kapag naitanim na sa isip ng tao na may malakas na suporta ang isang panig, nagiging mas madali na ang susunod na hakbang ng pagmamanipula. Pangalawa, pagtakip sa kahinaan. Isipin mo ito ng maigi. Kung kailangan mong mag-imbento ng endorsement o manghiram ng boses ng artista, ibig sabihin ay mahina ang sarili mong mensahe. Kung kailangan mong gumawa ng coordinated graphics para magmukhang may consensus, malinaw na wala kang tunay at organic na suporta mula sa tao. Pangatlo, ang panganib ng normalisasyon. Sa mundong puno ng impormasyon, ang paulit-ulit na pagsisinungaling ay nagiging pamilyar at sa ating utak
Ang pagiging pamilyar ay madalas nating mapagkamalang katotohanan. Ito ang panganib ng normalisasyon. Unti-unti nating tinatanggap ang kasinungalingan dahil lagi naman nating nakikita. Kung totoo ang isang quote, may digital trail iyan, may interview clip, may press conference, may credible news report at may timestamp. Sa panahon ngayon na halos lahat ng sinabi ng publikong figura ay naka-archive, ang kawalan ng mapapatunayang source ang pinakamalakas na warning sign. Ang mas malaking problema ay kapag nasanay na ang publiko sa fabricated content. Bumaba ang ating standard para sa katotohanan hanggang sa ang kolektibong desisyon ng ating lipunan ay hindi na nakabase sa realidad kundi sa perception na ginawa ng mga manipulator. Itanong mo ito sa sarili mo bago ka maniwala sa susunod na graphic. Bakit kailangan nilang manloko kung kaya naman pala nila sa totoo? Bakit kailangan nilang manipulahin ang iyong pananaw kung solid ang kanilang paninindigan? At bakit handa silang gumamit ng panlilinlang kung ang sinasabi nila ay para raw sa bayan? Paano lumaban at maging virus-proof? Hindi tayo dapat maging passive audience o biktima ng ganitong galawan. May kapangyarihan tayong basagin ang kanilang agenda sa pamamagitan ng simpleng hakbang. Fact check before you amplify. Isang minutong search lang sa Google o sa mga lehitimong news sites, malalaman mo na kung sinabi nga iyon ng taong nasa larawan. Hanapin ang primary source. Naka-video ba? May transcript ba? Kung walang ebidensya maliban sa graphic, magduda ka na agad. Suriin ang nag-post. Ang page ba ay kilalang nagkakalat ng propaganda? Ang profile ba ay mukhang troll o bagong gawa lang? Huwag maging panggatong. Ang pag-share ng fake news, kahit pa para kutyain ito, ay nakakatulong pa rin sa algorithm nito para kumalat. Mas mabuting i-report at huwag nang pansinin. Sa huli, ang disinformation ay parang apoy. Nabubuhay lang ito hanggat may nagbibigay ng panggatong. Ang katotohanan ay hindi nangangailangan ng Photoshop at coordinated posting para manatiling totoo. Tumayo tayo sa panig ng katotohanan dahil doon lang tayo tunay na magiging malaya. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng